Ayun, magandang umaga my dear brothers and sisters, and welcome po sa ating podcast this July 7, 2026. Atin pa rin pong nakuha yung ating lesson sa 2 Kings chapter 2 verse 6, yung pangalawang paragraph na po tayo. God can work mighty miracles in our life. Okay, so paano po ba ito? So dito matutunan natin na ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga himala sa aking buhay. Sa 2 Kings chapter 2 verse 6 ay naglalarawan ng ministeryo ni Propeta Eliseo. Ang kahalili ni Propeta Elijah. So kahapon po ito po doon po natin dinidiscuss yung parang buod or summary ng buong week. Ngayon po himay-himayin natin yung pag-aaral. So si Propeta Eliseo, ito ay kasama o kahalili ni Propeta Elijah. Na matapos kunin ng Panginoon si Elijah sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo at karawahing apoy na ating mababasa sa 2 Kings chapter 2 verse 11, ipinagkaloob niya kay Eliseo ang kapangyarihan at otoridad upang ipagpatuloy ang gawain ng propeta sa Israel. So kung iambing po natin to sa ating buhay, na tayong mga ama ng tahanan ay syempre hindi naman tayo tatagal, no? Ibig sabihin na tayo ay mag-graduate sa mundong ito. Tayo ay magpapas o dadaan sa veil and makakabalik kung tayo po yung magiging tapat sa ating Ama sa Langit. Tatapwat yung ating mga next generation. Sila po yung magpapatuloy sa atin. No? Yung ating sinimula ng ating tayo. Diba kasi nanggaling sila sa atin. So ang tanong nito, anong klaseng generation yung ating tinataguyod? Kasi alam niyo po yung bilang mga anak, mga anak natin, parang nire-reprogram natin eh. Kasi imagine, since bata pa lang, yung tinuturo natin sa kanila ay parang sponge yan eh. Para sa kanila, lahat tama yan. Tama yung ginagawa until such time na nasa 8 years old pataas na sila, doon na sila magkakaroon ng sarili ng dahan-dahan, sarili ng desisyon. But the foundation na binibigay natin sa kanila, yung kaalaman, yung magandang pag-uugali, yung Christ-like attributes, no? Namamana nila yon. Tutulad ni Propetang Elijah kay Eliseo na siya yung tagahalili, hinahambing ko po ito sa ating mga anak, no? Pag tayo'y nag-graduate na sa mundong ito, what kind of generation yung ating magkakaroon, no? Even though na masabi nating pumasok sa isip ngayon yung si Alma the Younger, and then Alma the Father, di ba? Si Alma the Father isang propeta sa Book of Mormon, and then yung anak niya, even though propeta yung kanyang ama, but still, si Alma the Younger is pasaway. But because of the prayer of his father, na parati niyang pinapanalangin, si Alma the Younger ay nagbago. I don't know, baka siguro during that time, busy si Alma, no, the father, yung ang tatay sa pagtatrabaho at ministeryo sa simbahan, at na hindi masyadong nabigyan pansin yung kanyang anak. May background yun yung history. Hindi lang natin lubos na nalaman, hindi man masyadong naisulat. But in reality, kung tayo na matitingin sa atin, napakahalaga po yung paggabay natin. No? Tulad po sa aking anak, kinuha ko po yung cellphone niya. Kasi sabi ko para na as early as we can, kunin natin yung cellphone niya para na hindi siya malunod. Alam niyo po yun? Kasi pag too much attached na yung mga bata sa cellphone, pag kinukuha mo, natatakot tayo eh. Baka anong pwedeng gawin sa sarili? Opo, tama po yun. May nangyari nga po na grades, something, mga elementary kung sa atin pa, no, grade 1 to 6. No, doon banda yung age niya, ay kinuha lang yung cellphone and then tinapos yung buhay ng bata. Tinapos niya yung bata, tinapos niya yung buhay niya. So ganun katindi yung panahon ngayon. Sabi ko, kailangan natin kunin. Kaya yung mga anak ko, yung 4 sila, yung nakakatanda, sabi ko, gamit ka lang ng computer pag uwi mo sa bahay. At least makukontrol. Makikita ko ano yung pinapanood niya, ano yung chinachat niya, di ba? And pangalawa, sabi ko sa kanya na parang grounded siya, no? So, makagamit lang siya ng cellphone during weekend talaga. Pagka Monday, babalik niya. In terms naman of emergency, no? Ibilhan lang natin ng text. Alam niyo yung keypad? And I'm not telling na yun ang gawin niyo, no? Maybe it works for me, it will not works for you. Depende din po yun sa
responsibilidad. But in our side, dahil po medyo busy kami, kaya na ano ko rin yung sarili ko na bilang ama. Kaya sabi nga, what matter of man na ikaw isang successful sa labas. Ibig sabihin sa labas, sa iyong karir, sa trabaho. Pero failure naman tayo bilang ama, magulang, ina, sa ating mga tahanan. So hindi po maganda yon, napakalaga po ng foundation. Kasi ihabilin natin magiging imahe nila tayo someday. Ito yung anak ni ganito, di ba? Sa akin, halimbawa, ito si David, anak ni Brother Dave. Di ba? Alam ko may kakulangan yung ama kasi pangit naman puro magaganda, di ba? Yung binabakit ko sa aking sarili. No? Pero yung anak, parang hindi lang parang naging mabuti pang tao, di ba? So napakaganda pa ganun. Next generation sa mga apo. So we're building the foundation. Hindi lang natin binibuild yung foundation ng ibang tao sa palibot natin, but yung pamilya natin. Kasi balik-balikan natin, what matter of man, naging successful siya, sa labas, sa karir niya, sa trabaho niya, sa advocacy niya, sa business, education, pero failure sa bahay. Pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ipinagkaloob niya kay Eliseo ang kapangyarihan at otoridad upang ipagpatuloy ang gawain sa propeta sa Israel. Ang panahong ito ay isa sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng hilagang kaharian ng Israel. Ang mga hari ay patuloy, ay patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan, even nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Because yung nangyari sa Egypt, matagal na yun, yung parang kwentong bayan na lang. Nakuha niyo po natin, pag hindi ganun ka-strong yung faith natin, we're looking for evidence. Even though na nilatharad, parang nakalagay na sa ating harapan yung ebidensya, still hindi pa rin maniniwala yung tao pag yung faith niya is mababa. Di ba? Kasi sa isip ng mga haring to at mga taong hindi naniniwala sa Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos, yung nangyari noon sa Egypt, yung paglabas nila sa Ehipto, sa kapangyarihan ng Diyos, is like a story ng kanilang mga ninuno na gawa-gawa lang. Yun yung nakalagay sa isip nila. Kaya, during their times, gumawa silang something new at yun na nga. Kahit na nga nag-miracle si Elijah sa kanila na yung apo-apong apoy na nanggaling sa langit at tinupok yung handog ni Elijah at na tinupok din yung mga 450 na propeta, but still hindi pa rin naniwala yung mga tao. Kasi pag yung tao na lulong na sa kasamaan, kahit na anong gawin ay mahihirapan, pero hindi nawawalan ang Diyos ng pag-asa sa tao, sa atin na mga anak niya. Maraming tao ang lumayo sa Panginoon at ang bansa ay nahaharap sa kahirapan, digmaan at tagutom at kawalan ng pananampalataya. So therefore, masabi natin dito sa statement na to na ang pag nawala yung pagmamahal ng Diyos sa isang lugar, andun pa rin yung pagmamahal ng Diyos. Pero yung tao mismo yung tumalikod sa pagmamahal sa Diyos, yun yung tamang term. Hindi nawawala yung pagmamahal ng Diyos, but yung tao tumalikod sa pagmamahal sa Diyos at gumawa ng kasamaan, doon papasok yung kahirapan, digmaan, tagutom, at kawalan ng pananampalataya. Yun, di ba? Sa Panginoon. Kaya dito natin makikita, my dear brothers and sisters, kung gaano kahalaga na kahit na hindi naman sa lugar, sa atin, na magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya kasi makita natin yung growth sa pamilya natin. Makita natin yung gabay ng Diyos sa buhay natin. Sa kabila ng kasamaan ng lipunan, hindi pa babayaan ng Diyos ang Kanyang bayan. Kasi hindi naman natin mapipilit or hindi naman natin mapipilit yung lipunan natin na magbago. Pero pwede magsimula yun sa atin. Pwede natin magsimula sa kapwa natin. Pwede tayong maging influence sa iba. How to do good. Kasi sabi nga, influencer. Maging influencer tayo. Paano maging sinabing influencer sa social media? Sa mga vlogs, di ba? Naging influencer tayo. Sinusunod tayo. The way tayo manamit, the way tayo magsalita. Kasi yun yung nagustuhan nila eh. So if nagustuhan ng tao, the way tayo, mabait tayo, nakita nila yung nabibless yung buhay natin, simple pero masaya, and then makita nila yung hope, makita nila yung light sa atin. So
doon napapasok yung sharing the light to others. Sinabi nga ni Jesus Christ, no, na yung salt natin, yung asin, 'di ba, yung pagkain pag walang asin, walang lasa. Ngayon may mga magic sarap at iba't-iba, bitchin. Pero let's talk about, kasi wala naman during that time mga magic sarap eh. Yung ginagamit is yung asin para lumasa yung pagkain. The same din sa atin, no? Ang Panginoon, gusto niya na ibahagi natin yung light na ito na nanggaling din sa Kanya. Yung pag-asa, yung kapayapaan, pagmamahal, na punong-puno ng glory ng Panginoon, na siyang magbibigay ng pag-asa sa atin. At ito'y ibibigay din natin sa ibang tao by being an influencer to them. I-influence natin sila sa kaayuhan. Kasi ito'y laban ng good and evil eh. Yung evil, ino-influence tayo na gumawa ng mali. Yung ang ating Panginoon, yung ating Diyos, ay in-influensyahan tayo pag gumawa ng mabuti. So if we share those good things, your light, our salt to others, no? Nagkakaroon ng battle ngayon. So hindi natin ma-change, no? Again, hindi natin ma-change yung lipunan, pero pwede natin ma-change yung sarili natin. Pinadala niya si Eliseo upang maging buhay na patotoo na ang Panginoon ay buhay at kumikilos pa rin sa gitna ng kanyang mga anak. Diba? Si Eliseo naging salt, nagiging lights na dinadala niya, no, sa mga tao, pinapasa niya. Kaya naniniwala ako when we do ministering, hindi lang isang beses. Kasi compliance yun eh. Tinatawag namin yung compliance. Pupuntahan natin, pupuntahan yung isang membro, nakamustahin, ano sabihin, okay na ako dun. Nakagawa na ako. At least hindi naman masama, pero mas may maganda pang gawin dun. Di ba? Nakagawa na ako ng ministering this month, okay na ako. Pero yung totoong pagmamahal is yung andun tayo during those times na malungkot at hindi. No, sa aking klase, kasi sa aking klase, wala namang, parang hindi siya immediate na kailangan, walang bigas doon, no, walang funds doon. Nagtuturo ako ng emotional resilience sa aking klase. At makita mo, 4 lang, sisters pa, isang branch. Walang umaattend sa ibang branch ng mga leaders. Bakit hindi din, para sa akin lang hindi makita ng tao yung kahalagahan niya pag hindi siya, alam mo yun, pag hindi siya importante, like ang family history, di ba? Konti lang yung umaattend. Kaya naintindihan ko, no, pag ganun, pero pag mga temple preparation class, marami yon. Kasi kailangan pupunta ka sa temple, kuha ka ng nun. Doon papasok yung pagiging kailangan. So sa buhay natin, may mga bagay sa atin na minsan, kala natin, hindi siya kailangan sa ngayon. Pero pag dumating yung araw na yon na kailangan natin, doon na tayo magpapanik, doon tayo magkakaroon ng worries. Kaya magbigay tuon din tayo sa mga bagay na mahalaga, pero hindi sa urgent. Tulad ng family history. Sa iba urgent, sa iba hindi. 'Di ba? Family resilience at iba pang mga bagay. So I know, my dear brothers and sisters, no, napakahalaga po na tayo maging light bearer sa iba, tagadala ng liwanag sa ibang tao. Tulad ni Eliseo, ginampanan niya yung responsibilidad niya, yung calling niya bilang isang propeta after ni propetang Elijah. Hindi gaanong nakatala ang kanyang mga sermon, ngunit ang kanyang buong buhay ay naging isang serye ng mga himala na naghahayag ng pag-ibig, habag at kapangyarihan ng Diyos. Ang bawat himala ay may layuning ibalik ang mga tao sa Panginoon at palakasin ang kanilang pananampalataya. So dito, makita natin, my dear brothers and sisters, na kanya-kanya tayong version ng ating mission dito sa mundo. Yun, di ba? Ano yung version ko? Siguro isa sa mga version ko is to do the Come Follow Me na lesson. At iba pa, depende sa aking tinatahak sa buhay. Kasi kung iba tayong tinatahak sa buhay. No? Kung leader ka ngayon, then iba din yung tinatahak mo na paglilingkod sa Diyos. Kanya-kanya tayong version. Tulad kay Eliseo, hindi na like sa kay Elijah, yun yung nangyari sa kanya. Yung himala or kaganapan sa buhay niya nang nabubuhay siya. Si Eliseo naman, more on miracles, more on love yung pinakita niya. So every propeta ng Diyos, may kanya-kanya silang mga ginawa, no, accomplishment, ika nga.
So sa atin bilang ama, kanya-kanya din tayong accomplishment sa ating bahay, sa ating pamilya, sa ating tahanan. No, ganun din tayo bilang mga servant ng Diyos. Ano yung accomplishment natin, no? Depende sa area. Kung nasa city ka or nasa medyo ano ba 'yun, yung parang barangay ka na area, no? Or mga bukiring na part, no? Medyo baryo na part, 'di ba? So kanya-kanya tayong mga tinatahak. Sa kabanatang ito, makikita natin ang iba't ibang himala. Nilinis ang maruming tubig ng Jericho, dinagdagan ang langis ng isang mahirap na byuda, binuhay ang anak ng babae na taga Shunem, nilinis ang nakalasong pagkain, pinakain ang maraming tao gamit ang kaunting tinapay, pinagaling si Naaman mula sa ketong, pinalutang ang lumubog sa bakal na palakol, at binuksan ang espiritual na mga mata ng lingkod ni Eliseo upang makita ang hukbo ng langit na nagpoprotekta sa kanila. Ang mga himalang ito ay hindi ginawa upang dakilain si Eliseo, kundi ituro ang tunay na pinagmumula ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. So dito, makita natin, pumasok sa isip ko na akala natin, yung ginagawa natin is parang, God, may silbi ba yung ginagawa ko, di ba? 4 lang yung umaatin sa akin, no? Kakaunti lang yung nakikinig, pero hindi natin alam, those sa mga individual, doon manggagaling yung mga himala, kung hindi sa iyo, sa next generation. Naalala ko yung story sa mission, no? Gusto ko i-share sa inyo. Sabi sa amin, halimbawa sa isang area na to, napakahirap talaga. Yung parang barren, big sabihin ng barren, baog, hindi makapanganak. So sa atin din, parang yung mga tao mahirap turuan, ayaw makinig, 'di ba? Parang they feel na they don't want to listen. They feel na hindi mahalaga yung Ebanghelyo ni Jesucristo. And as we go sa time, may nakikinig na, marami na nakikinig. Tapos umalis ka. No, sabi mo, wala akong baptism, sayang naman kasi ando na sila, nakikinig na, and then may pumasok na missionary. During their time, sobrang daming baptism. No? Well, depende na rin yun kung tatanggapin nila yung glory o ibibigay nila sa previous na missionary. But the point is, God is watching. Meaning doon, na kayo yung tagapaghanda, sa kanila naman yung tagapag-harvest. But, yung masabi natin yung weight ng responsibilidad is pare-pareho lang. No? So, wag tayong madismaya sa ginagawa natin. Kasi minsan, gumagawa ang Diyos sa mga himalang o misteryosong pamamaraan. No? Sa panahon mo, parang wala kang baptism, pero sa pag-alis mo, dami. Pero hindi mo pala alam na ikaw yung nagtatanim doon. Diba? Nagiging milagro ka. Kayo yung taga mas mahirap sa part na, and then sa kanila is harvest na lang. So, makita natin na ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay even though sometimes we feel na akala natin failure. Tulad ni Elijah. Pero hindi na failure yung gawain ng Diyos. Siguro, hindi natin alam na tayo mismo yung nililikha ng Diyos. Tayo mismo yung pinapalakas niya. Akala natin yung ibang tao lang, but tayo mismo. Dito, ang ministeryo ni Eliseo ay larawan din ng magiging ministeryo ni Jesucristo. Maraming himala ni Eliseo ang muling ginawa ni Jesus sa mas dakilang paraan. Pagpapagaling na may sakit, pagbuhay ng patay, pagpapakain sa mga maraming tao, at pagbibigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Pinapakita nito na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang parehong Diyos na gumawa ng mga himala noon ay siya rin Diyos na kumikilos sa ating buhay ngayon. Maaring iba ang anyo ng himala sa ating panahon, ngunit nanatili ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal. No, nananatili ang kapangyarihan ng Diyos sa atin at pagmamahal. This time sabi ko nga, teka lang, kailangan ko muna maghinay sa mga ginagawa ko. Tandaan natin, no, pag dumating yung punto sa buhay natin na sobrang busy na natin, medyo mag-isip tayo, mag-relax tayo. Kasi minsan, yung too much busy, nakakalimutan na natin yung ating devotion, ang ating commitment sa Diyos. Di po ba? Darating yung panahon na dadagdagan yung ating mga ginagawa until such time na makita natin na ay wala na akong time sa Kanya. Okay naman itong ginagawa ko.
Pero the point, my dear brothers and sisters, is that we need to lay low, relax, and damdamin muna yung pagmamahal ng Diyos. Huminga ka muna. No? Stop. Magpahinga, huminga ka muna, and then lakad uli. Ganun yung buhay natin. No? So dito malalaman natin na yung ginawa ni Eliseo ay siya rin ginawa ni Jesucristo at mas pinakita na mas na inihanda ang daan ng Diyos. So, yung gawain ng Diyos, nag-i-improve siya. Hindi siya nagdi-decrease. Kasi ginawa ng mga propeta ay ginawa din ni Jesus Christ. Ang fulfillment, no, sinasabi nga. So, kung tayo nagmi-ministering, kasi yun ang gawain ng Diyos. Diba? So, napakaganda po na makita natin how yung kapangyarihan ng Diyos gumagabay sa atin. So, let's go na sa ano yung mga bagay na ating matutunan dito. Na kung saan ang Diyos ay gumagawa pa rin ng himala sa ating panahon. Diba? Na hindi niya tayo pinababayaan. Pangalawa, nilinis ni Eliseo ang maruming tubig. Nilinis ni Kristo ang ating puso mula sa kasalanan. Kung si Eliseo, nilinis niya yung tubig, tayo nilinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Binuhay ni Eliseo ang batang lalaki. Si Kristo ang nagbibigay ng bagong buhay at pag-asa. Makita natin how the Lord bless us, no, sa buhay natin. Nagbibigay siya ng pag-asa everyday. Alam ko sa buhay natin, may mga everyday, no, renewed hope. God, ayun na naman, gigising na naman ako, panibagong araw na naman, no? Ibig sabihin, yung anong version tayo nitong araw na ito, may epekto yun kung anong ginawa natin kagabi. Like kagabi, nag-ayos kami may inayos kami ng aking wife, no? Inayos namin yung e-bike kasi sa umaga, maaga pa silang aalis ng mga kids, no, papuntang school, inaatid sundo niya. Kasi ako, siyempre may trabaho din ako. At dito ako sa bahay, gumagawa din ako ng Come Follow Me. After nito, at trabaho naman. So the point na makita natin na yung kahapon, pagkagabi, hindi pa ako masyadong naaanto kasi yung pagkaayos ng mga gulong, ganun. So nakatulog ako ng mga 12 at alam naman natin na pag nagpupuyat tayo, yung ating brain, I don't know kung naka-apekto yun sa edad, no? Magre-research pa ako. Medyo hindi siya ganun, no? May effect siya sa pag-iisip, medyo naghahang tayo. Ako personally, ganun ako, ano. So, ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa natin kahapon, may epekto siya ngayong araw na ito. Kaya kailangan na yung mga ginawa natin kahapon ay dapat mayroon tayong learning experience doon para maging mabuti today. At yung ginawa natin today, meron siyang epekto for the next day. Mahalaga din po yung pakikitungo natin sa ibang tao. Kasi kung maganda yung pakikitungo natin sa ibang tao, nagiging maganda po yung ating takbo ng ating buhay. Kaya tinatawag siyang pag-asa. Yung pag-asa na yun ay nanggagaling kay Kristo. Ano yung nanggagaling kay Kristo? Yung kaalaman at yung wisdom na ibinibigay. Kaalaman na ibinibigay niya sa atin if tinatrabaho natin yan o nilalagay natin yan through action, nagiging wisdom siya sa atin. Kasi yung wisdom is the application of knowledge. No? Ito'y pag-aaplikar o sasabuhay ng ating mga natutunan. So nagiging wisdom siya. Ito pala yung karanasan pag ginawa natin yan. So nagkakaroon tayo ngayon ng kaalaman, ng wisdom. No? So pinakain ni Eliseo maraming tao. Si Kristo ang tinapay ng buhay na nagbibigay kasiyahan sa ating espiritu. Wala na pong iba. Kaya sabi ko nga, maghinay-hinay tayo kasi minsan hindi na mananahan yung banal na espiritu sa atin. Ayun, diba? Yung banal na espiritu, pag sobra tayong busy, hindi na siya mananahan sa atin. Kasi hindi na tayo makapag-isip ng spiritualidad eh. Puro na lang mga bagay. Diba sa akin ngayon? Sabi ko, teka, hinahinay lang ako kasi sabi ko, after nito, hindi pa ako nakapag-exercise. After na exercise ko, meron pa ako ditong ipiprint na ID. Kasi ngayon, preparation ng ID. After ko mag-print ng ID, magpa-part-time ako kung mayroon pang time. So, ibig sabihin nun, pinifit in ko siya sa time ko ngayon umaga na ito. So, anong gagawin ko ngayon? Kasi pinifit in ko siya.
mindset ko, biglang, ang tawag doon, brain reflexes is, uy, dapat matapos ko ng madali yung Come Follow Me. Diba, dapat tapusin ko to. Dapat matapos na para na makagawa na ako. Makita po natin, pag sobrang busy natin, may nilalagay tayo sa ating schedule ng mga task. Kinabukasan ganun pa rin yun. Maghahanap tayo ng mga ibang gagawin, which is napaganda ng progress natin temporarily. Pero spiritually, bumababa siya. Kasi minamadali natin yung trabaho. Kung nagme-missionary work tayo, bilis ako yung missionary work kasi meron pa akong appointment, meron pa akong part-time job. Diba? Parang, wait a minute. Ano ba yung layunin natin? Diba? Babalikan natin, no? We're here to this world to develop our faith. While developing our faith, we're using those na mga tools na yan. Pera, karangyaan, kilala ka, popularidad, para mas madali at mas magaan yung gampanan natin sa gawain, no? The hastening the work of God here on earth, no? Sa pabilis ng trabaho ng Diyos sa mundo. Dapat ganun, di ba? Pero pag hindi tayo aware, ay, magmamadali ako sa missionary work kasi may pupuntahan pa akong schedule. See? So the next day, ganun pa rin until such time na hindi muna ako mag-missionary work. Kasi may lakad pa ako. On the next time, parang ayoko na mag-missionary work kasi busy na ako. See, makita natin. Until our spiritual being liliit or yung ating apoy sa ating puso, yung light, until such time na magugutom ulit tayo sa spiritualidad. Hopefully, magutom tayo para hanapin natin. So, my dear brothers and sisters, ang tinapay ng buhay, nagbibigay kasiyahan. Kailangan natin alagaan yung ating inner peace. Kung sa sa layman's term. But sa atin, natawag natin yung banal na espiritu sa atin. Yung banal na espiritu, alagaan natin na mananahan siya sa atin. That is why you need to ponder. Pero kung nagpapander ka, nakaupo kang ganyan, tahimik, gusto mo makinig muna sa huni ng mga ibon, di ba? Gusto mo makita, habang nakapikit ka, iniisip yung pagmamahal ng Diyos. Pero hindi mangyayari yun kasi yung heart mo biglang titibok na malakas kasi, uy, may appointment pa ako. May gagawin pa ako. Magbibenta pa ako ng ganito. Well, I'm not saying hindi tayo mag-work kasi ako, nagtatrabaho din po ako. Hindi pa ako nakaupo dito. And then may sweldo pa ako, wala pa akong sweldo dito. I'm telling lang po na lahat po tayo. It's good lang kasi, no? Ako bilang realistic kasi ako mag-isip. Pag nadadaanan ko siya, parang nafe-feel ko na nakaka-relate ako sa inyo, kayo sa akin. Kasi may trabaho din po ako eh. So dahil may trabaho ako, masabi ko na kaya nyo yan kasi nakaya ko. At mas kakayanin ko kasi nakaya nyo. Kasi may mga bagay po sa buhay ko na feeling ko mabigat na pero sa inyo pala magaan lang. At feeling ko mabigat na sa inyo pero sa akin pala magaan lang. Diba? And vice versa. So, pinagaling ni Eliseo si Naaman. Si Kristo ay dakilang manggagamot na nagpapagaling hindi lamang ng katawan kundi pati ng kaluluwa. Yung pagpapagaling ng kaluluwa, my dear brothers and sisters, napakahalaga yung pag-iwas sa kasalanan. Pagiging malakas. Huwag nating sabihin lang na, God, please help me na mailayo ako sa mga tukso. Well, that is good. Pero ito pang isang magandang bagay, no? Maliban po doon, palakasin niyo po ako sa mga tukso na dumarating sa akin. Naway, na kung darating yung panahon po na andon sa harapan ko, tulad ni Joseph no, sa Egypt, na meron kong kakayahan na iwaksi, tumakbo, no, at maging safe para maramdaman ko pa parati yung banal na espiritu niyo. So we're asking na ilayo tayo at palakasin tayo, no? So makita natin na lahat ng himala ay nagtuturo sa isang katotohanan. Si Jesucristo ang pinagmumulan ng bawat himala. Only Jesus Christ, our Savior, no? Ang atonement niya. At one moment in our entire galaxy, whatever man yan, no? Na inatone tayo, niligtas tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko nga, what matter of man if he gain the whole world na maangkin niya ang buong mundo? Mawawala ang kanyang espiritu. At anong gagawin ng tao para maangkin itong muli? Diba? Parang isipin natin, Brother Dave, ano pa yung magandang isipin? Ngayon, nag-work na ako sa mga full-time missionary once a week. Tapos,
nagsisimba ako every Sunday, may calling din ako. Ano pa yung pwede kong magawa? Ba't ganun yung iniisip natin? No? Tapos sabihin natin, paano ko kaya magiging ma-shortcut yung aking trabaho para na hindi ako masyadong ma-stress? Naghahanap ka ngayon ng paraan na yung mundo mag-a-adjust sa atin, hindi tayo mag-a-adjust sa mundo. Kasi ginawa itong mundo para maging tool natin, maging katuwang natin at trabaho. Kasi mas maganda, di ba, kung nakamotor tayo, bisita sa mga membro o nakabike, di ba, o naka-e-bike man yan, or second hand na sasakyan, di ba? Mas maganda pag pumunta tayo, busog tayo, may iwan natin yung pamilya natin sa bahay pero may pagkain sila, di ba? So, temporarily, binibigay ng Diyos sa atin para na makapagbigay tuon tayo sa mas mahalagang bagay. Napakasarap po na makapagbisita sa mga bukirin, sa mga kapatid natin, hindi mas bukirin pero sa mga bahay ng mga membro. No, kahit na naglalaba sila, tinutulungan mo maglaba, and you can share emotions ba? Di ba? Makapagbahagi kayo ng mga feeling nyo sa isa't isa, yung mga pinagdadaanan. Siyempre, dapat hindi tayo marites, no? Mga confidential na mga bagay, dapat keep din natin. At doon natin makikita yung Zion, one heart and one mind. Doon natin makikita yung pagtutulungan ng bawat isa. Doon natin mararamdaman yung tunay na brotherhood or sisterhood. At pag ganun yung ating pagsasama sa isa't isa, doon mas magiging malakas yung ating relasyon sa isa't isa. At palang araw, makaramdam tayo ng Zion. Wala nang mahirap. Kasi lahat nagtutulungan . Yung mga mayayaman, yung purpose na tulungan yung mahirap. Yung mahirap, hindi sila tamad. Ba't nagsusumikap sila para maging maayos yung kanilang buhay at hindi sila maging hambog. Yung mga mayaman, hindi maging hambog, maging humble din. Yun lang yung routine. Hanggang tayo, masabi natin na yung mga gamit na to, hindi naman kailangan ipaghahambog . Kasi ito'y tools na ginagawa. Hindi ito pinagmamalaki or sino-showcase. No? Ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala sa ating panahon. Ang pananampalataya ay nauuna bago dumating ang himala. So we need to develop our faith. Alam niyo po regarding sa faith, everyday sinasabi ko sa kay Heavenly Father, God, thank you Kasi if ay gumagawa ako ng Come Follow Me, mahigit 1 oras, nararamdaman ko po yung satisfaction. Nararamdaman ko po yung mayroon akong everyday ambag, no, sa spiritualidad. Hindi lang po nakapagbahagi ako ng mensahe, no, ng Gospel of Jesus Christ, but also it develops na malaki yung time na sinispend ko po sa inyo. Kaya napakahalaga po yung himala sa buhay natin. Kung nauuna po yung pananampalataya, masubukan mo na yung pananampalataya natin at binibuild natin yun, ng faith natin. Ang pagsunod sa maliit na utos ay maaaring magbunga ng malalaking pagpapala. Na small and simple things, great things shall come to pass. Yung mga maliit na bagay, na sabi ko nga, every moment sa buhay natin, gawin natin tong makabuluhan. Gawin natin na meaningful sa atin. Yung pagbukas ng ating cellphone, pag nakita natin na tapos naman ako mag-check sa social media, okay na yun. 15 minutes, di ba? Okay, next na naman. After 2 hours na naman, no? Kung ano man ginagawa natin, mas maganda magtanim tayo. Habang nagtatanim, kumakanta tayo ng mga hymn. Habang naglalaba, kumakanta tayo ng mga spiritual music, di ba? Parang sabi nga, wala tayong bukang bibig kundi ang Diyos. Di ba? Pag sabihin ng iba na, wala lang yan, hypocrisy, whatever, bahala sila. Mahalaga yung naramdaman natin, ang pagmamalang Diyos sa atin. No, ang Panginoon ay kanyang paramihin ang maliit na mayroon tayo. Kasi tutulungan tayo ng Diyos na ma-achieve yung mga goals natin sa buhay and dreams. So, dahan-dahan lang, sabi ko sa mga estudyante ko, dahan-dahan lang bilang isang pagong. Kung pagong tayo, matutunan natin sa pagong, di ba? Dahan-dahan, pero umuusad. No? Kaysa sa mabilis, pero more on tulog, more on pahinga. Si Jesucristo ang sentro ng bawat himala at siya ang tunay na pinagmumula ng pag-asa, kagalingan at kaligtasan. So my dear brothers and sisters, dito nagtatapos yung ating lesson for today. Ako po'y masaya na kapag-share ako sa inyo na umpisahan natin yung araw sa panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan at pag-share ng Gospel of Jesus Christ. Ako po'y nagpapatotoo na habang
nagmamature po tayo sa buhay, mas maganda po na andun tayo sa simbahan. Ako po'y masaya dahil this Saturday, pupunta po kami sa temple. Naniniwala ako na yung mga prayers ko, I know that there's a divine intervention, no, galing sa Diyos. Sabi ko, God, please help us lang na makapag-prepare sa future. Kasi para may handa ako na sa paglilingkod, no, sa inyo. And kasi sabi ko nga, how can you give if wala naman tayo? No? Para tayo makapagbigay ng pagkain sa iba if tayo gutom at wala din. Para tayo makapagbibigay ng kaalaman if tayo kulang sa kaalaman. Para tayo magbigay ng spiritual strength if tayo nasa gitna ng temptasyon na nalulunod tayo. So, kailangan na magsumikap tayo. Sabi ng kapatid ko, if andun kayo daw sa medyo nalulungkot ako, no, kasi sabi niya sa akin, yung kapatid ko hindi yung brothers in Christ ko, kapag andun kayo daw sa anong tawag doon, sa may tubig, dalawa kayo, isabay kayong malulunod. Kailangan na isalba muna ng isa yung sarili niya. Pero huwag natin kalimutan, habang nagsasalba ka sa sarili mo, baka malunod na yung isa. So para sa akin, ano pang pwedeng gawin ng dalawang tao para maligtas sila? Kasi given dalawa sila, medyo hindi marunong lumangoy. Ano pa? Nag-iisip ako ng ganun. Anong pwede? Para sabay silang maligtas. Kasi pag liligtas mo yung sarili mo, iiwan mo yun, maglalangoy ka, iwan mo yung kasama mo, there's big possibilities na mamamatay siya. Kaya hindi siya marunong lumangoy. Siguro coordination. If ikaw marunong lumangoy, sabihin mo sa kanya, ililigtas kita, but I want you in that very single moment. I want in life and death. I want you to cooperate. Diba? Merong life na ka lang, parang anong tawag doon? Yung parang lulutang ka sa tubig. Mamusay ka sa kanya, mag-relax ka lang. I need your cooperation. Kundi, I need to save myself para maligtas ko yung sarili ko. And mapapahama ka. Pero if magko-cooperate ka sa akin, maliligtas. So, yun siguro nakikita ko. Na hindi mo kailangang bayaan yung kapatid mo to die alone. But, bigyan mo siya ng chance na mabuhay. Doon siguro yung gusto kong i-share sa kanya. Kasi, aliniwala ako sa mga langgam na nag-aaral ako sa kanilang pag-uugali. Nagtutulungan sila para na maging madali yung buhay. Totoo lang, mas magiging madali. Hindi natin kailangan nantayin pa natin yung 65 years old para masabi natin, okay na ako, God. It's time for me to retire. Yung tito ko, yung tsuhin ko, nag-retired siya until, as in, literally, kawawa sila ngayon. No, yung kanyang anak na iisa ay nasa bahay namin sa side ni tatay, kay tatay dito sa amin. Medyo kami, half an hour 45 minutes away from sa place namin. Kasi ibang municipalities yung tatay ko nakatira. Andun yung cousin ko, doon siya nakatira ngayon kasi mahirap yung buhay doon sa Cebu ng tito ko. So nakikita ko ba na kailangan yung preparation sa buhay. Add-ons ko lang to, kapatid, because this is reality na kailangan nating harapin. Kasi sabi nga, na lagay ko rin, hopefully makatulong din sa inyo yung statement na to. Live like a king today and be a slave someday. Live like a slave today and work hard and be a king in your young age, no? Ibig sabihin nun, nabasa ko yun sa mission na during those time na malakas tayo, pag may pera, bili tayo ng laptop, bili tayo ng cellphone, magagarang lahat ng bagay. Pero kung may pera ka, negosyo mo, yes, na-fail, negosyo mo uli. Even you're living like a slave, but nagsusumikap ka, in your young age, you will be successful. Kasi napahalaga po yung in the future. Kaya ako, medyo nag-iisip. Yung every time doon na ako, naisip ko, God, ano kaya magiging future ko? Kaya gumagalaw ako ngayon. Even though na dahan-dahan lang, pero sabi ko sa kay God na, please help me. Kasi yung future na meron pa tayong lakas na tumulong, no, sa ibang tao. Kasi hindi naman lahat para pare-pareho ng mindset. Yes, it works for me. I was blessed to think this. Paano yung tito ko pag hayaan ko na lang. Siyempre doon papasok na tulungan mo without any mga reasons, without any na mga words. So kailangan magsumikap ka ng matindi ngayon para hindi lang sa sarili mo, para sa ibang tao. I know, my dear brothers and sisters, that we live in this world hindi lang para sa ating sarili, pero sa iba. Kanya-kanya man po tayo, introvert ka man,
extrovert ka man, big sabihin nun, hindi ka mahilig makipag-usap sa tao, gusto mo mag-isa, or extrovert ka, ikaw yung tao na mahilig makipag-usap, gusto mo nasa public ka, or ambivert ka, no? Kalahati introvert, kalahati extro. But the point is, iisa lang po yung ating layunin, magtulungan sa bawat isa. Para kung ano mo yung trip natin, ano mo yung gusto natin sa buhay, na enjoy natin. If farming yung yung peace, then go. Paggawa ng tinapay, then go. Sa akin nga, sabi ko, gusto kong gumawa ng tinapay. Opo, totoo po yun. Gusto kong gumawa ng tinapay kasi nakandam ako nun ng peace. Nakita ko silang gumagawa. Tapos mapapakain ko sa mga apo ko someday, sa mga anak ko. Diba? Pero syempre, meron na po tayong mga security insurance, may konting savings po tayo, nakaayos naman yung bahay natin. Yung mga ganun, yung mga simpleng ano lang. Sabi ng kaibigan ko strategy, sabi niya, yung brother ko sa simbahan, sabi niya, mas may ano pa ya, ang tawag doon, mas may nakakaangat pa na pag-iisip dyan. Sana, instead na gumawa ka ng tinapay, di mag-hire ka na ng tagawa ng tinapay. Sabi ko sa kanya, yun ang gusto ko eh. Di po ba? Big sabihin may mga gusto tayong gawin. Even though mayaman na po tayo, pero still, gusto po nating mag-farming. Di ba? May mga taong ganun. O gumawa ng tinapay, or magkaroon ng restaurant, pero mayaman ka na. Kasi yun yung nasa puso mo. Di ba? After gumawa ng tinapay, invite mo yung mga members, pakainin mo, di ba? Yung parang wala na, para sabi mo sa sarili mo, yung time ko sa mundo na ito, ano na eh, parang everyday, parang, ano na lang yun, parang ang tawag doon, bonus points na lang, di ba? Pag if you're in the age of 65, everyday pagising mo, parang, sabi mo, graduate na ako eh. So, binibigay na lang ako ng Diyos ng panahon. So, i-enjoy na lang natin. No? Why you make ourselves miserable? Dahil sabi nga ni tatay sa akin, bakit mo miserable yung buhay mo? Enable po na hindi magiging miserable yung buhay natin if nakatuon tayo sa Diyos. Diba? Nakatuon tayo sa kanyang mga himala, pamamagitan ng ating pananampalataya at gawa. Sinusunod natin yung kanyang mga utos, sinambubuhay natin ang kanyang mga utos everyday, naging mapayapa tayong tao, peaceful tayo, ayaw natin ng away. Diba? So that is peace here on earth na binibigay ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos, the free will that I give to you, the agency, the moral agency na binibigay ko sa inyo, or sa layman's term, yung free will na yan, is a gift na binibigay ko sa inyo para na ma-enjoy nyo yung buhay. Kasi we have the power. If yung trabaho mo, yun yung pumapatay sa iyo, you have the free will to stop. If may utang ka, then surrender. Diba? Kasi mas mahalaga yung buhay isa sa problema. Yun ang sabi ni President Russell M. Nelson. Nang buhay pa siya. Mas mahalaga yung buhay ng tao kaysa problema. Marami kang utang, hindi mo na kaya, pero hindi mo takbuhan. Di ba? Sabi ng kaibigan ko, talagang kinausap niya. Sabi niya, please, wala akong pera ngayon. Pandemic yun eh. Yung negosyo bumagsak. Babayaran ko yan pa konti-unti. Hindi ko tatakbuhan. But kailangan ko lang ng tulong at ng time. No? So makita natin, di ba, mga kapatid, it's a matter of tulungan yung ating sarili. At huwag na tayong, opportunity na to. Pinatawad na ako, hindi na ako sinisingil, mangutang uli ako. So that's curse, my dear brothers and sisters. Daragdag na naman yung sumpa sa ating buhay. Pag gumawa tayo ng tama, gagawa tayo ng tama. Tulungan natin yung ating sarili, yung ating pamilya na magkakaroon ng kapayapaan. Simple pero maganda. Dahan-dahan pero sigurado. My dear brothers and sisters, mahal tayo ng Diyos. May God bless us today na maging mapayapa, maging masagana, maging masaya yung ating pakikitungo sa ibang tao. And I know these things to be true and I live this in the name of Jesus Christ. Amen.